Magandang araw. Sa episode na to, malalaman natin kung isang positive na resulta ay magiging susi ba para makuha ni Christine ang atensyon ni DJ o magiging mitya lang ito ng mas malaking gulo sa pagitan nila. Handa na ba siyang harapin ang responsibilidad bilang isang ina sa gitna ng lalaking tila hindi pa handang bumitaw sa kanyang nakaraan? Samahan niyo akong tunghayan kung paano nga bababaguhin ng isang maliit na buhay ang malaking pagkakataon para sa pag-ibig. Tara, simulan na natin. Christine POV. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkagulat, bigla akong hinila ni DJ palayo. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa braso ko, parang akong may kasalanan sa lahat na nangyari ngayong gabi. Sa gilid ng mga mata ko, nahagip kong pangising-ising ni Marilu. "Bitawan mo ko, DJ!" Sigaw ko, pero hindi niya ako binitawan. Pagdating namin sa sasakyan niya, binuksan niyang passenger door at halos itulak ako papasok. Hindi ko pa man lubos na naayos ang sarili ko sa loob. Sinara niya na ito. Umikot papunta sa driver's side. Pag sa kanya sinarado niyang pinto ng malakas. Pagtingin ko sa kanya, nakita ko sa mga mata niya ang apoy. Rage burned blackly in the depths of his dark eyes. His jaw clenched, his hands fisting on the steering wheel, and when he finally spoke, his voice was soft but cold. "Ano bang problema mo, Christine?" tanong niya. "Kailan ka ba titigil sa pagsisimula ng gulo? Sa lahat na lang ng lugar. May drama ka. Gusto mo ba talagang mapahiya tayo sa harap ng buong bayan?" He shouted. Napakuyom ang mga kamao ko. Lalamig ang palad ko pero nag-aalab ang puso ko. "Wala akong sinimulang gulo, DJ." Depensa ko. "Gaano ba siya kakilala ha? I saw her. Nakita ko mismo. She was with another man. Sa loob ng sasakyan, nakikipag-sex siya, DJ. And I swear, I'm not making this up." "Shut up," sabi niya. Hindi siya tumingin sa akin. "Mas kilala ko si Marilu kaysa sa'yo. Alam ko hindi niya magagawa yun." "Really?" Tumawa ko ng mapait. "Kasi sa nakita ko, ginagawa niya. At ikaw sa halip na pakinggan ako, mas pinili mong maniwala sa kanya." Tumingin sa akin ng mata sa mata. "Huwag mong ipunas kay Marilong sarili mo." Ang sarili kong DJ?" I countered harshly. "Akala mo kung sinong malinis ang Marilo mo? She's playing you like a damn fool and you're letting her." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumangon ng galit sa dibdib ko. Isang malakas na sampalang binitawan ko, tumabiming ang mukha niya pero hindi pa rin siya nagpatinag. "Dapat ikaw ang nakakaalam kung gaano ako kalinis, DJ." Pabulong ko pero mabigat ang boses. "You know the answer to that. You know me, or you used to virgin ako nang may nangyari sa atin at now parang gusto kong magsisit pinigay ko lang sa'yo." "Hindi mo deserve yon," bulyaw ko. Na masama ang loob. Naiyak ako but I will not cry. Hindi pa sapat ang sampal na ginawa ko sa nakatulalang itsura niya ngayon. Isa pang sampal at isa pa, mas malakas kaysa kanina. "Akala mo kung sino siyang santa. She's dirtier than you think," sambit ko nang gigigil. "At ako yung pinapalabas mong iskandalosa at magulo? Walang kwenta?" Halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Pero hindi pa ako tapos. "Sana hindi mo pagsisihan itong pananakit mo sa akin." Mahina kong dagdag. "Masakit. Sana dumating yung araw na ma-realize mo kung sino talagang tunay na nagmamahal sa'yo. Yung hindi nagkunwari, yung hindi nananakit." Hindi siya umimik, lalong humigpit ang kapit ng kamay niya sa manibela. Hindi ko alam kung nagpipigil lang siyang sarili niyang wag sumabog o kung nagsisisi na siya sa bawat salitang binitawan niya. Pero ako, pagod na ako magpaliwanag. Pagod na akong mahalin siya habang pinipikit niyang mga mata niya sa katotohanan. At sa pagitan ng katahimikang yon, naisip ko lang, mas masakit pa palang hindi paniwalaan kaysa sa lokohin. Sandali na magitang katahimikan sa aming dalawa, ramdam ko pa rin ang hapdi sa pisngi ko. Hindi dahil sa sampal, kundi sa bigat ng lahat ng naranasan ngayong gabi. The silence between us wasn't comforting. It was suffocating. "Aalis na ako bukas," sabi ko. "Tutal si Marilu naman talagang mahal mo." I smiled bitterly. Kasabay ng pagbitaw ng sunod kong salita. "Tawagan mo na lang ako kung may balita na sa annulment." Malakas ako napasinghap nang hampasin ni DJ ang manibela. The sharp sound cut through the silence like a blade. I flinched. His jaw clenched, his voice low, cold, razor edge. "Hindi ka alis ng bayan hanggat wala pang final ang annulment. Ako ang magdedesisyon, hindi ikaw." Hindi ako agad nakapagsalita. I swallowed hard. Sinubukang hindi pa kitang kinakabahan ako.
Pero ang tono niya, the warning in his voice, it wasn't just anger, it was possession. At kung uulitin mo pa nasaktan si Marilu, kumigpit ang hawak niya sa manibela. Malilintikan ka sa akin, Tid. Parang pinagtatya ka ng sigmura ko. Hindi dahil sa takot kundi sa sakit, sa tindi na pagtatanggol niya sa babae. Napailing ako. Grabe ka. Halos pabulong kong sabi. Halos hindi na ako makahinga. Hindi mo talaga makita kung gaano kita minahal. Hindi siya sumagot agad. Nilagay niya sa ignition ng susit pinaandar ang sasakyan. Magkakaroon din kayo ng time na mayor. Malamig niya sabi habang mga matay nakatuon sa kalsada. He didn't even look at me. The cold glint of steel in his eyes warned me of the rage I aroused. Parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ko at kahit na anong pigil ko, my throat tightened and I had to blink fast to stop the tears from falling. Hindi ako iiyak, hindi na. Ilang sandali pa tinatahak na namin ang daan. Pabalik sa bahay niya sa kapehan, wala pa ring imikan. Paginto ng sasakyan sa garahe, hindi na ako naghintay. Mabilis akong bumaba pero mas mabilis siya. DJ's grip cuffed my arm before I could even reach the door. Umayos ka, Marinyang sabi, eyes boring into mine. Nandyan sa loob si mommy at daddy. Act like we're okay. Pagka kong natawain din. Magpakatotoo ka nga, I bit my lip to keep it from trembling. Naramdaman ko man na unti-unting nagmamakawala ang mga luha ko. Masyado kang plastic. My voice was choked. I looked up at him with all the pride I had left. Nagtagal ang titig naming dalawa, then I saw it the shift na walang galit sa mga mata niya, replaced by something softer. Guilt, doubt, it wasn't sure. DJ sighed heavily, shoulders dropping, then slowly he reached for my hand. Gulat ako, hindi ko kagad binawi. Hinawakan niya to at marahan niyang pinadaan ang hintuturo niya sa palad ko. Parang may dumaloy na init sa buong katawan ko. Damn it, Tin, he whispered. Sorry. Pero bago pa man ako makasapagsalita, may nagsalita sa likuran namin. Oh, there you are, boses si Tita Sylvia mula sa loob ng bahay. Pumasok na kayo. Muntik na ako matawa, kaya pala biglang bumait. Ang bilis ng shift. Parang artista lang. DJ gently let go of my hand. Let's go, mahina niyang sabi. Lead the way. Sagot ko pero sa loob-loob ko, isa lang ang naisip ko, this man will never be mine again. And maybe he never was. Ang sumunod na 3 linggo tila siyang panaginip. It's a miracle. Tulad ng sinabi ni Daddy Dexter kay DJ, yung nag-usap kami, he kept his promise. Walang Marilu sa paligid. Walang phone call na kahinahinala. Kapag aalis ng bahay, nagpapaalam siya. Maaga nang umuwi. Sabay kaming kumakain. Niluluto kong paborito niyang sinigang at wala akong narinig na reklamo. Ubos palaging laman ng plato niya. Minsan nga napapaisip ako kung panaginip lang bang lahat. He was kind, considerate, even funny at times. Pero kahit na gaano kabait ang pakikitungo niya, may isang bagay siyang hindi pa rin tinatawid. Hindi pa rin kami magkatabi sa kama. And the annulment, he never brought it up again. Parang binura niya sa vocabulary niyang salitang yon. Halos isang buwan na rin nang may nangyari sa amin. Isang beses, isang gabing hindi ko malilimutan at hindi rin kayang baliwalain ang katawan ko. Pero ewan ko lang kay DJ, pinilit kong bumangon. My head was spinning a little, parang may kabigatan sa sentido ko. Kung hindi ko lang pinangakong sasamahan si Manang Sitang mamalengke, baka nagkulong na lang ako sa kwarto at matutulog buong araw. Bukas 1-year anniversary namin ni DJ at iniisip ko pa kung anong surprise ang gagawin ko. Matapos akong maligot magbihis, humaba na ako. Umaplos ang malamig na hangin sa pisngi ko habang bumababa ako ng hagdan. Aakyat na sana ako ng kwarto mo para gisingin ka, bungad ni Manang Sita sa akin nang bumungad ako sa kusina. Pero bago pa man ako makasagot, isang matapang at nakakahilong amoy ang sumalubong sa akin. Bawang, hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Natutup kong sikmura ako sabay takbo papunta sa lababo at doon ako nagdududuwal. Paulit-ulit para ako nawala ng hininga habang pinipiga ang sikmura ko nang wala ng laman. Agad ko nilapitan si Manang Sita at hinaplos ang likod ko. Anong naamoy mo? Kalmanting tanong niya. Ang mga matay na nanuri. Umamin ka sa akin, Iha. May nangyari ba sa inyo ni DJ? Pinamulahan ako sa tanong ni Manang. Masyadong diretso pero mabilis akong umiling. Wala po. Siguro inatake lang ng hyperacidity. Mahina talagang sikmura ako sa umaga. Dahilan ko. Alam ko hindi siya kumbinsido pero hindi niya na siya nagtanong pa. Isang ngiti lang sumilay sa labi nito at bumalik siya. Ako, hindi ko din maalis sa isip kong posibilidad. Kahit na isang beses lang yon, alam ko hindi siya nag-ingat. I pressed a hand on my stomach. 1 month na akong delay. 1 full month na papikit ako, pilit at pinapakalmang aking sarili.
Hindi pa ako sigurado. Hindi pa ako pwedeng umasa. But deep inside, may konting takot at konting pag-asa. What if I'm pregnant? What if this child could actually fix us? Maybe, just maybe, kung totoo man, ito nang magbubukas ng puso ni DJ sa amin. Sa akin at habang humigpit ang hawak ko sa gilid ng lababo, isang tahimik na ang namutawi sa puso ko. Sana kung totoo man, sana pag-ibig ang sinod niyang ipadama sa akin. Hindi ang puot na matagal niya nang kinikim-kim sa akin. Puot na hindi ko alam kung saan galing. And for the first time in weeks, I allowed myself to hope. Pagkatapos kumain, pumunta kami ni Manang Sita sa palengke. Maaga pa pero punuan ng paligid at maingay. Teka iha, sabi niya habang nakatigil sa harap ng meat section. Tatawaran ko lang ito at baka para sa kare-kare. I nodded. Sige po Manang, may bibili lang po ako sa butika sa kanto. May sakit ka ba? Tanong niya habang nakapamewang. Wala po, vitamins lang. Ginitian ko siya, pilit. Hindi na ako naghintay ng sagot at kagad akong tumalikod bago pa siya makahalata sa tensyon sa mukha ko. Tila baga may sariling utak ang mga paa ko habang mabilis ako lumalakad palayo. I felt my stomach tighten. Nanginginig ang kamay ko sa dami ng what if na dumaraan sa isip ko. Pagdating ko sa butika, wala akong inaksayang oras. Miss, pabili po ng pregnancy test kit. Mga 5 po. Bulong ko. Pilit na pinapakalmang sarili. Napatingin sa akin ng pharmacist sabay ngiti. Pero hindi siya nagtanong. Agad siyang tumalikod at kinuha ang kahon. Binalot yun sa brown paper bag at inabot sa akin. Binayaran ko kaagad at pasimpleng siniksik sa sling bag ko. Halos mapalunok ako ng laway. My heart was pounding. This is real now. This really happening. Habang naglalakad pabalik kay Manang Sita, ramdam ko pa rin ang lakas ng tibok ng puso ko. Halo-halong emosyon, takot, kaba, pero may bahagyang excitement na hindi ko maipaliwanag. Pagbalik ko sa pwesto niya, abala pa rin siya sa pagtawad. Oo yan, nakuha ko na sa presyong gusto ko. Tuwang-tuwang matanda habang inabot ang plastik ng karne sa tenderang babae. Ikaw naman ang tagal mo. Mahabang pila, palusot ko sabay abot sa kanya ng eco bag na hawak ko. Tumango siya at sabay na kami naglakad papunta sa pinagmumurahang gulay. Pero ako kahit na anong gulay ang hawak ko, utak ko na sa laman ng bag ko. Gusto ko nang umuwi, gusto ko nang malaman. Ayoko mag-assume pero gusto ko na rin masigurado. Pagkatapos ng ilang bilihan pa tawaran, umuwi na kaming dalawa, tahimik ako sa buong biyahe. Hindi ako nakakain ng fishball sa gilid ng palengke gaya ng dati. Hindi ko rin magawang tumawa sa kwento ni Manang tungkol sa tendera ng isda na nabiktima ng peking 500. Ang tanging inisip ko lang ay ang brown paper bag sa loob ng sling bag ko. Ang 5 pregnancy test, 5 posibleng sagot, at sa bawat galaw ng sasakyan pa uwi, ramdam kong pagbigat ng tiyan ko o baka ng konsensya ko. Tonight, bulong ko sa sarili ko. Malalaman ko na. Pagkarating namin sa bahay, diretso na ako sa kwarto, dalang sling bag na parang nandun ang buhay ko. Hindi ko pinasisima ng Sita kahit narinig ko na tinawag niya ako. I just needed to be alone. Pagkasarado ko ng pinto, huminga ako ng malalim, pero wala rin, parang may nakabara sa dibdib ko. Nilabas ko kagad ang 5 pregnancy test mula sa bag. Isa-isang nilapag ko sa ibabaw ng kama. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang una. I read the instructions even though alam ko na kung paano. Pero iba ngayon. This time it's not just curiosity. This time it's real. Pumasok ako sa banyo. Tahimik pero ang kabog ng puso ko na kasing lakas ng tambol. Umihi ako at kumuha ako ng ihit, nilagay ko sa plastic cup. Tapos nilapag ko sa sink. Pinatakan ko isang pregnancy test. Tinakpan ko ng tissue, tiningnan ko sarili ko sa salamin. I looked so pale. My lips were colorless. My eyes were trembling. Parang hindi ako ito. Calm down, teen. I whispered to myself. Pero hindi naman nakikinig ang puso ko. It was pounding so loud. Akala ko mahulog na sa dibdib ko. After 1 minute na parang 1 oras, dahan-dahan ko inangat ang tissue. My eyes grew wider in shock. 2 lines. It's positive. Biglang parang may malakas na sumabog sa dibdib ko. I froze, parang lumubog ang sahig sa ilalim ko. Napaupo ko sa sahig ng banyo. Tulala, tapos ayun na. Tumulo ng luha ko. Hindi ko alam kung tatawa ko o iiyak basta magkahalong emosyon. Pero sigurado ako hindi ko na kayang pigilan. God, I whispered covering my mouth as my chest heaved. I'm pregnant. I'm really pregnant. Paulit-ulit yun sa isip ko habang nanginginig ang katawan ko. Tinignan ko ulit ang test. I held it like it was something sacred. Then I took the other 4. Ginawa ko silang lahat, isa-isa, at isa-isa rin silang nagpakita ng parehong resulta. Positive. Lahat. Nilatag ko silang lahat. 5 patunay.
5 kasagutan sa lahat ng tanong na bumabagabag sa akin. I slowly knelt in front of the bed and then I broke down totally. Yumuko ako, yakap ang sarili habang umiiyak ako. Tears of joy, of fear, of everything in between. My baby, I whispered, voice cracking. I can't believe this. Anak ko, may buhay sa loob na sinapupunan ko. Napatawa ako sa gitna ng pag-iyak. Hindi ko alam kung bakit pero ang gaan-gaan ng puso ko. Para ngayon lang ako ulit nakahinga ng maluwag. Kahit natakot ako, kahit na wala pa akong planong sabihin ito kay DJ. Kahit hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. But right now, all I know is this. I'm not alone anymore. Narinig kong dumating ang sasakyan ni DJ. Agad kong dinampot ang 4 sa 5 pregnancy test at mabilis na tinago sa loob ng sling bag ko. Yung isa, yung unang nagpakita ng 2 guhit, may ingat kong tinupsi sa tissue at siniksik sa palad ko. Pinisil ko to ng mahigpit para bang pag binatawan ko, baka mawala yung lakas ng loob ko. Mabilis ako lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa hallway, nakita ko si DJ na pumasok sa kwarto niya. Hindi ko siya natawag agad para biglang natuyuan ang lalamunan ko. Sa halip, bumaba na lang ako. Sa sala ko na lang siya hihintayin. Umupo ako sa couch. Pilit pinapakalmang sarili. Tumibok ang puso ko ng mabilis. Parang anytime lalabas sa dibdib ko. This is 15. Just breathe. Nakatago pa rin sa palad ko yung pregnancy test habang pinaglalaroan ng hinalaki ko ang tissue na bumabalot dito. I played the words in my head. DJ, buntis ako. No, masyadong diretso. Love, I need to tell you something. Mas okay na siguro yon. I was about to stumble up when I hear these footsteps sa hagdanan. Nakita ko siyang bumaba. Hawak ang phone niya. Mukha siya nagmamadalit, medyo seryoso ang mukha niya pero calm pa rin. Yung tipong lalaking sanay na sa pressure. Papunta na ako. I'll be there in 15 minutes. Sabi niya sa kausap niya. Then he ended the call. Tinignan ko siya at nginitian. A small hopeful smile. DJ, tawag ko halos pabulong. Can I talk to you? Napahinto siya sa tapat ng hagdan. Saglit niya akong tinignan tapos nagsalubong ang mga kilay niya. Can it wait, Christine? He asked, gentle pero halatang nagmamadali. May emergency sa ospital. I need to be there. Napahigpit ang hawak ko sa pregnancy test. Ah, okay. Mahina akong sagot. Pilit ang ngiti. Sige, bukas na lang. Lumapit siya ng kote at saglit akong nalikan sa noo. Don't wait up. Baka gabihin ako. I'll try to call if I can. Tumango na lang ako. Ingat ka. Always, maikling tugon niya. Tapos dumiretso na sa labas. Pagkasarado ng pinto, tumayo ako muli at dahan-dahang umupo sa hagdanan. Nakatitig sa hawak ko pregnancy test habang nilulunok ang bigat sa dibdib ko. Baka hindi pa talaga ngayon, maybe later. Maybe bukas, pero hindi ko napigilang mapangiti kahit na may konting sakit sa dibdib. Kahit papaano may sikreto na akong kayang pasayahin ang buong buhay ko. Kahit na sandaling hindi ko pa masabi, I'm still holding something so beautiful. I'm having a baby. Napakabigat at napaka-emotional ng episode natin. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, dumating ang isang biyaya. Pero handa na nga ba si DJ sa balitang ito? O mas lalo lang lala yung loob niya kapag nalaman niyang may munting anghel ang nabubuo? Ang tanong natin, tama bang itago na muna ni Christine ang pagbubuntis niya o dapat niya nang sabihin kaagad bago pa mahuli ang lahat? I-comment niyo na ang inyong mga thoughts. Ako si Miss Maria, hanggang sa susunod nating kabanata.